pinababantayan. Paglaya ng mga preso ng NPA at consultants ng CPP-NPA, inaasahan sa pagbabalik ng peace talks. President Duterte nagsorry kay Vice President Robredo sa face-off nila sa PMA. Sa trending news, kaskaserong rider himalang nabuhay matapos masagasaan at magulungan ng pampasaherong bus. Sa good news, kasalukuyang batas na nagbibigay proteksyon sa mga solo parents sa bansa, pinaamyendahan. Sa news covery, Globe Bowl na imbento. Balita mula sa Egypt, higanting estatwa ni Pharaoh Ramses II natagpuan ng mga archaeologist. Sa Game Now, listahan ang import para sa Commissioner's Cup, kumpleto na. Sa showbiz, Jake Ejercito, binantaan ng mga nambabash sa kanyang anak kay Andy Eigenman. Sa Aliwan 100 Fiestas, ano nga ba ang Sagayan Festival? Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng kalating oras sa balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. Bago ho natin puntahan yung ating mga balita, ipapakita po muna namin sa inyo ang aming live poll. Para sa ating live poll question for the day, ito po yung ating question. Iboboto mo ba ulit ang mga politikong pumabor sa death penalty? Nariyan po ang pinaka-latest score. Ang nagsabi na po ng yes ay umakit pa rin sa bilang na 9,240 plus. Yung no pa rin ay nananatili sa 204. Ayan, 9,250 plus na po ang nagsabi ng yes. At no naman, nasaan na yung no? 204. Para po makasali sa aming live poll, magtungo lang po kayo sa aming Facebook page sa DZRH News Television. At kung kayo ay pabor, i-click lamang ang yes icon at i-click ang like icon. Habang para sa mga nagsasabi ng no, i-click nyo lang po ang angry face icon, mag-comment din po kayo at i-share ang aming live poll question for the day para maging kabilang kayo sa may pakialam sa issue ng ating bayan at marinig po ang inyong boses. Boto na! Lunes, bibigyan namin kayo ng magandang balita. Matapos ang ilang araw na patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, inanunsyo ng oil companies na magkakaroon ng rollback. Pero bukas pa ito. Kung magkano ang ibababa ng presyo ng produktong petrolyo, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. May nakaambang oil price rollback sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Sa pagtaya ng source sa oil industry, nasa 50 hanggang 60 centavos kada litro. Ang posibleng bawas presyo sa diesel, 30 hanggang 40 centavos sa gasolina, habang 60 hanggang 70 centavos naman para sa kerosene. Samantala, umapila ang Sugar Regulatory Administration sa Department of Trade and Industry na i-monitor ang presyo ng asukal para maramdaman ng publiko ang pagbaba ng presyo nito sa mill site. Ginawa ni SRA Administrator Ana Paner ang apela sa DTI dahil mataas pa rin ang presyo ng asukal sa pamilihan kahit mababa na ang presyo sa mill sites. Ang presyo ng mill sites sa raw sugar ay 1,400 pesos kada 50 kilong sako, habang ang retail price ay nasa 48 pesos hanggang 55 pesos kada kilo. Para sa MBC Network News RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, Dole, dinubog ng mga rallyista na naman dahil sa issue ng kontraktualisasyon. Hindi pa ba naglabas sa RH29? Kuya Boy Gonzales, Kuya Boy? Kuya Boy? Live ka na, Kuya Boy? Yuhu! Kuya Boy!
Okay. Okay na ba, Kuya Boy? Wala pa rin si Kuya Boy. Bugod at nagsagawa ng kilos protesta mga manggagawa tanggapan ng Department of Labor dito sa Intramuros sa Maynila. May dalang EPG na maso na dala-dala itong mga manggagawa at kanilang kunwari at minamaso ang marker o seal ng dole. Ayon kay Lodi de Guzman ng Bukluran ng Manggagawa Pilipino o BNP, nanawagan sila kay Labor Secretary Silvestre Bello na sundin na ang utos ni Pangulong Duterte na alisin na ang kontraktualisasyon dahil pahirap ito sa mga manggagawa. Sinabi pa ni Guzman na tutos sila sa bagong Department Order ni Delio dahil paborito sa mga kapitalista. Kontraan niya ito sa utos ng Pangulo dahil ang bagong DO ay ni Delio ay nagpapahintulot ulit sa kontraktualisasyon ng mga manggagawa. Pumapayagan niya ulit ang dole na sa mga power agency na mag-supply ulit ng mga manggagawa sa mga kumpanya na salungatan niya sa utos ni Digong. Hinarap naman ni Labor Undersecretary Joel Maglonsod na dati ring opisyal ng KMU ang mga manggagawa at kanyang nilinaw na wala pang penal na department order. Kanya iginiit na sa usapin sa kontraktualisasyon ay kailangan na raw matanggal. Ang grupo ay ongoing pa rin dito sa tanggapan ng dole sa Rapismo at tuloy-tuloy kanilang pagsasagawa ng kilos protesta. Oh, Kuya Boy, wala bang dialogue dito si Dennis, Secretary? mula dito sa dole, Boy Gonzales, sa Richard 29, naglilingkod sa pagbabalita. Kuya Boy? Okay, kasi parang duda ko rin na hindi niya ako marinig. Okay, Kuya Boy? Okay, maraming salamat. Balikan na lang natin mamaya si RH29, Boy Gonzales. Samantala. Inaasang palalayain ng pamahalaan ng ilang communist rebels at political prisoners sa pagbabalik ng usapang pangkapayapaan. Kung ilang mga political prisoners ang palalayain at kung pakakawalan rin ng mga rebelde ang kanilang mga bihag na sundalo at pulis. Alamin natin sa report ni RH09 sa Nicasulia. Inaasahang mapapalaya na ang 4 na sundalo at isang pulis na preso ng NPA. Nagkasundo ang gobyerno at rebelding komunista na ituloy ang naudlot na usapang pangkapayapaan sa Abril. Bukod sa mga bihag na sundalo at pulis, pinaniniwalaan na marirelease naman ang 4 na communist rebel consultants at 19 political prisoner na uupo sa negosasyon. Sinuspindi ni Duterte ang negosasyon sa CPP-NPA, NDF kasunod ng mga ambus ng mga rebelde sa mga sundalo at pulis. RH9, Sani Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Humingi ng tawad si Pangulong Rodrigo Duterte kay Vice President Leni Robredo matapos na hindi ito mabanggit sa kanyang talumpati. Kung bakit hindi nabanggit si VP Leni, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Nabahira ng kontrobersiya ang pagdalo ni Vice President Leni Robredo sa graduation rites ng Philippine Military Academy sa Baguio City. Ito ay nang hindi mabanggit ni Pangulong Duterte sa kanyang talumpati ang pangalan ni Robredo. Habang binabasa ng presidente ang speech, biglang umakyat sa stage ng isang aide para ipaalam na kasama sa mga panauhin ang vice-presidente. Dahil sa nangyari, humingi ng paumanhin si Duterte at sinisi ang writer na gumawa ng talumpati. Lalong nagtawanan ng mga tao nang tawagin ng Pangulo si Robredo na beautiful lady ng oras na iyon. Ang nagsulat, ma'am, dito, hindi ka sinali. Bugbugin na lang natin. I'd like to apologize and acknowledge the presence of the beautiful lady, the Vice President of the Republic of the Philippines. Sorry, Mama. Para sa MBC Network News RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita.
Samantala, pagbabalik ng kampanya kontra droga, sisilipin po ito ng Kamara. Magbabalita si RH14 Let Narciso Abinales. Kukumbinsihin ng Philippine National Police sa mga kongresista na hindi magiging madugo ang double barrel reload. Magkakaroon ng meeting ang House Committee on Public Order and Safety tungkol sa pagbabalik ng kampanya ng gobyerno kontra illegal na droga. Ayon sa chairman ng komite na si Antipolo Congressman Romeo Acop, mismong si PNP Chief Ronald De La Rosa ang haharap sa panel bukas. Sinabi ni Acop na nais nilang direktang malaman mula kay General De La Rosa kung makatutulong rin ang ibinalik na Oplan Tokhang para malinis ang PNP sa mga skalawag. Gayon din kung hindi na nga ba magiging madugo ang kampanya, kaya nang unang umpisahan ito. Inaasahang ipapaliwanag rin ng PNP Chief ang nationwide anti-drug campaign ni Pangulong Duterte. Yan ang DCRH News. Let Narciso Abinales, RH14, naglilingkod sa pagbabalita. Nanganganib po maging stateless si DFA Secretary Perfecto Yasay Jr. matapos ang pag-reject sa kanya ng Commission on Appointments o CA. Kung bakit, alamin natin sa report ni RH09, Sunny Casulia. Maaring ideklarang stateless si dating Foreign Affairs Secretary Jun Yasay kung hindi siya magkakaroon ng bagong Philippine passport. Sinuspendin ng Department of Foreign Affairs ang pagkakaloob kay Yasay ng passport kasunod ng kontrobersiya sa citizenship nito na dahilan kaya siya nireject ng makapangyarihang Commission on Appointments. Ayon kay Senate Majority Leader Vicente Tito Soto III, kailangang asikasuhin ni Yasay ang pagkuha ng Philippine citizen at mag-renew ng Philippine passport. Sa ngayon ay may hawak pang passport ang dating kalihim na inisyu noong 2013 at inaasahang mag-expire sa 2018. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, nanindigan ng mga rallyista na hindi po sila aalis sa kanila mga inokupang government housing units dyan po sa may Bulacan. Kung anong paghahanda ang ginagawa ng mga rallyista kung sakaling puwersahin sila na paalisin sa mga bahay dyan po sa may Pandi at San Jose, Bulacan. Alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Nagmatigas ang mga maralitang persahang tumira sa mga government housing units na nilusob nila sa Pandi at San Jose del Monte, Bulacan. Sinabi ng mga maralita na hindi nila iiwan ang lugar kahit pinagbantaan silang persahang palalayasin. Idiniklara ng mga miyembro ng kadamay na nagkasundo silang labanan at ipagtanggol ang inukupang mga bahay sa pamamagitan ng barikada. Naniniwala ang mga maralita na hindi sila makakabalik sa resettlement project kapag pumayag sila sa National Housing Authority na iwan ang lugar. Para sa MBC Network News RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Sinisi ni wetting whistleblower ang Liberal Party sa muling pagbuhay o pagbubuhay ng eskandalo na naganap umano noong pang Pebrero sa NAIA. Kung ano ang eskandalong ito, alamin natin sa report ni RH09, Sunny Casulia. Paninira lang umano ang naglabas ang ulat tungkol sa paninigaw ng wetting whistleblower na si Sandra Cam sa dalawang empleyado ng NAIA. Ayon kay Cam, noong nakalipas na Pebrero pa nangyari ang insidente kung kaya't nakapagtataka umano kung bakit ngayon lang ito pinagfiestahan ng media. Sinabi ni Cam na maaaring pakana ng Liberal Party ang pagpapalutang ng istorya na nag-insulto siya ng kawani ng NAIA upang siraan umano ang mga malalapit sa Duterte administration. Iginit din ng wetting whistleblower na hindi siya humingi ng VIP treatment sa nabanggit na pagkakataon. Inamin ni Cam na nagtaas siya ng boses, subalit hindi niya matandaan kung siya ay nakapagmura habang nasa VIP lounge ng NAIA noong Pebrero. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, Sandra Cam nanindigang walang mali sa ginawa niyang pagkwestiyon sa paniningil sa kanya sa VIP lounge sa NAIA. Magbabalita ng live si RH06 sa Sherwin Bata Alfaro. Sherwin? 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 Sherwin, go. Oh. Kanyang sarili
insidente kinasangkutan nito sa umano'y pag-beast mode sa naiyasan sa for noong nakarambuan. Ayon kay Cam, ang main issue umano sa insidente kung bakit ito nagalit sa naiya ay nung singilin siya ng hindi mo 200 sa pag-upo sa VIP lounge. Hindi umano siya inalok ng isang basong tubig o taas ng tsaka at hinanapan pa umano siya ng government ID at pilit siya pinapipirma sa isang resibo ng kabayaran sa pag-upo sa VIP lounge. Hindi rin umano siya humingi ng VIP assistance dahil ang ginagawa niya umano doon, bigla lang siya airport police para papakukit sa naturang lugar sa naiya. Naniniwala si Cam na ito'y bahagi ng sa reputasyon matapos ng lumutang na isa siya sa mga kapangalanang appointees ng Duterte administration at nagpasalamat si Cam patuloy na pagtitiwala sa kanya ni Pangulong Duterte dahil sa likod ng paninira o pangalan sa naturang insidente ay patuloy pa rin ito. Yan ang DZRH News, RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, naglilingkod sa pagbalita. Maraming salamat. Nagbabalita ng live sa RH06 sa Sherwin Bata Alfaro. Sa showbiz, Vice Ganda tinawag na... Pwede ko ba sabihin ito? Para siyang nagmura eh. Doon sa nag-question sa ginanap na tawag ng tanghalan. Magbabalita si RH43, si Rocky. Hindi tinantanan ni Vice Ganda ang isang nag-question sa katatapos lamang na grand finals ng tawag ng tanghalan. Ito'y matapos sabihin ng isang may account name na Zai na mali ang format na nasabing singing search dahil grand finalist na pero nai-eliminate pa rin. Sabay sabi nito ng pwe at itinag kay Vice Ganda. Agad namang niresbakan ni Vice ang pag-question at tinanong ito kung sino itong tarantada na grabe kung makapwe sa kanya. Sabay sabi nito na may quote pa ito na Bible verse sa kanyang profile at saka ito tinawag ng komedyante ng demonya. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Sa ating trending na balita, sa mura ng mga motorsiklo o yung presyo mura na po ang mga motorsiklo sa mga panahong ito. Hindi na talaga maiwasang dumami ang mga rider sa mga lansangan. Ngunit tulad ng iba pa mga sasakyan, ang pagmamaneho nito ay may kaakibat pa ring responsibilidad upang maging ligtas ang rider. Ang pasahero nito, maging ang mga makakasabay nito sa lansangan. Kaya naman, paalala, hindi kailangan magmadali po sa pagmamaneho po kung ayaw ninyong matulad sa rider na ito. Narito, panoorin natin sa report ni RH44, Viendacles. Tila nabigyan pa ng pangalawang buhay ang rider na ito matapos na masagasaan at magulungan ng isang pampasaherong bus. Makikita sa viral video ang pagsulpot ng isang humaharurot na motorsiklo sa gawing kaliwa ng isa pang rider na kumukuha ng video. Kitang-kita ang walang alintanang pagharurot ng naturang rider kahit pa isang sharp curve ang kanyang dadaanan at isang malaking pampasaherong bus ang nasa kanyang harapan. Sa naturang video, makikita ang pagpilit ng driver na maungusan ng bus kahit pa bahagyang nakaliko na ang katawan ng bus. Kaya naman sa isang kisap mata lamang, sumalpok sa harapan ng bus at nagulungan pa ang naturang rider. Mabuti na nga lamang at nakasuot ng helmet at rider at tila galos lamang ang tinamo nito at hindi naman napuruhan. Gayunpaman, tila hindi na mapapakinabangan pa ang motorsiklong minamaneho ng naturang rider. Para sa MBC Network News, RH44, Viendacles, naglilingkod sa pagbabalita. Para sa ating good news, ikaw ba ay solo parent
or struggling to perform your obligations dahil sa maraming bagay at tila ba hindi mo maramdaman o nararamdaman ang benepisyong dapat mong matanggap. At ang katotohanan, kulang pa rin ito sa inyong para sa inyong pangangailangan, para sa inyong pamilya. Good news po, dahil maaaring tuluyan nang maisaayos ito for you and your family's welfare. Para sa detalye ng balitang yan, narito po ang Good News Report ni RHO9, Sunny Cosilla. Isinusulong ngayon ng Department of Social Welfare and Development or DSWD sa Kongreso ang pag-amyenda sa umiiral ngayong batas na nagbibigay proteksyon at benepisyo sa mga solo parents sa bansa. Layunin ng hakbang na mas mapalawig pa ang sakop ng benepisyo ng Republic Act No. 8972 o Solo Parents Welfare Act of 2000 para sa mga solo parents na nagtataguyod ng kanilang pamilya. Pinangunahan ni DSWD Secretary Judy Tagualo ang mga miyembro ng kanilang Executive Committee at halos 200 empleyado na naglunsad ng signature campaign para suportahan ang nasabing hakbang. Ipinahayag ng kalihim na nakapaloob sa inisyatibo ay ang mga karagdagang may daycare center sa bawat barangay na kakalinga sa mga anak ng solo parents habang sila ay nasa trabaho. Bahagi rin ito ang pag-obliga sa mga kumpanyang kanilang pinagtatrabahuhan na bigyan sila ng 7 araw na parental leave with pay upang mas mabigyan ng atensyon ang kanilang obligasyon bilang magulang. At yan ang ating Good News. RH9, Sunny Cosilla, naglilingkod sa pagbabalita. Good news para sa mga madalas dumumi pero takot naman sa dilim. Eto may kakaibang invento para makita nyo. Na-invento mo ang tinatawag na glow ball. Kung paano ito nagliliwanag at kung ano, sino ba sumulat ito? At kung ano ang iba't ibang features nito, may features. Alamin ho natin sa report ni RH44, Bien Dacles. Do you miss your target during night? Nangangapa kapag papasok ng comfort room lalo na kapag brownout. Boring na ba ang inyong toilet? Kung ayaw mo mangyari sa'yo ang lahat ng aking nabanggit, ang Glow Ball ang para sa'yo. Ang Glow Bowl ay isang motion-activated toilet bowl kung saan it activates when you enter the toilet at kusang namamatay kapag lumalabas ka ng CR. Meron itong 5-stage dimmer kung saan maaari mong i-customize kung gaano kaliwanag ang gusto mo. Meron din itong 8 color light na pagpipilian depende sa kulay na gusto mo o sa kulay ng iyong comfort room sa pamagitan lamang ng pagpindot mo sa button. Ngunit higit sa lahat, universal fit ito kung kaya't maaari ito mag-fit sa lahat ng size ng toilet bowl. Ito'y dahil mayroon itong flexible arm na kayang i-bend sa lahat ng sukat ng toilet bowl upang mag-fit ito. Kailangan lamang itong lagyan ng 3 AAA battery upang mag-work ito. At yan ang ating Discovery, RH44, Bien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa Egypt, higanting statwa ni Pharaoh Ramses II natagpuan ng mga archaeologist. Natagpuan ng mga archaeologist sa Cairo, Egypt, ang 3,000 taong gulang na statwa na pinaniniwalaan na si Pharaoh Ramses II o kilala rin sa tawag na Ozymandias. Si Ramses II ay namuno sa Ehipto sa loob ng 66 na taon mula 1279 hanggang 1213 BC bilang parte ng 16th dynasty ng Ancient Egypt. Nasakop nito ang malaking parte ng Nubia na ngayon ay tinatawag ng Sudan at Syria. Ayon sa mga archaeologist, may tuturing na breakthrough ang pagkakatukla sa higanting statwa na may taas na 30 talampakan. Bagamat hindi pa sigurado kung si Pharaoh Ramses II nga ito. Nadiskubre ang statwa sa gate ng temple ni Ramses II sa Mataria, Cairo at hanggang ngayon ay patuloy pa ring isinasagawa ang pag
paghuhukay. Batay naman sa ilang mga eksperto, mahihirapan silang kumpletong hukayin ang katawan ng estatwa dahil nasa gitna ng city ang ilang parte nito at mapanganib ito sa mga bahay na nakatayo sa lugar. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Kumpleto na ang listahan ng mga maglalaro bilang import sa darating na PBA Commissioner's Cup matapos i-anunsyo ang pagkakuha ng Alaska Aces kay Octavius Ellis at ng Phoenixville Masters kay Eugene Phelps. Kasama rin Octavius Ellis bilang baguhang import sa PBA, sina Sean Williams na maglalaro para sa Global Port, Greg Smith para sa Blackwater, Alex Stephenson para sa Meralco, Charles Rhodes para sa San Miguel at Tony Mitchell para naman sa Star. Si Eugene Phelps naman ay babalik sa PBA bilang import katulad ni na James White ng Mahindra, Wayne Chisholm ng NLEX, Sean Taggart para naman sa Rain or Shine, Denzel Bowles para sa TNT at Justin Brownlee para naman sa Hinebra. Susubukan ng Rain or Shine i-defend ang kanilang championship sa conference na ito kahit wala na ang kanilang head coach na si Yeng Giao. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Nagbanta si Jake Ejercito sa mga basher na mambaba sa kanyang anak kay Andy Eigenman na si Ellie. Sa kanyang Twitter account, nirepost ni Jake ang isang basher na nagbantang idadamay ang kanyang anak na si Ellie sa pambabash. Sinasabi ng basher ang mga katagang, pati anak mo, idadamay namin. Huwag kang epal. Alagaan mo lang ang anak mo nang magkasilbi ka naman. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Patuloy po ang pag-init ng panahon na ating nararanasan sa malaking bahagi po ng bansa. Nalalapit na ba ang tag-init? Alamin na natin ang latest weather situation sa buong kapuluan. Mula kay RH44, Vien Dacles. Vien! Thank you, Dennis. Magiging maulan ang Bicol region at ilang bahagi ng Visayas ngayong araw, epekto ng tail of a cold front, habang patuloy na makakaapekto ang northeast monsoon sa Hilaga at gitnang Luzon. Ayon sa Pag-asa, mahina hanggang sa may kalakasang pag-ulan ang mararanasan sa eastern Visayas at ilang bahagi or lalawigan ng Bicol, habang pabugso-bugsong pag-ulan ang maaasahan sa ilang bahagi ng Luzon, kasama na dyan ang Mindanao. Makakaranas naman ng makulimlim na may isolated rain showers and thunderstorms ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Nagpakita ang araw kaninang 6:10 ng umaga at lulubog naman mamayang 6:04 ng gabi. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center. More than a month na lang. Sure ba ito? Aliwan Fiesta 2017 na. At tuloy-tuloy na ang ating paghahanda para sa tiniguriang Festival of Champions. Pero bago natin kilalanin ang mga aabangan sa grandest festival in the Philippines, kilalanin muna natin ang piyestang ipinagdiriwang ng bawat rehiyon sa ating bansa. Hatid na ang Aliwan Fiesta featuring 100 fiestas in the Philippines. At sa araw na ito, sure na to, tampok natin ang Sagayan Festival. Let's know more about our culture and festivities. Let's watch this. Aliwan presents 100 Fiestas in the Philippines. Isang pisaya, ista'y narito na. Isan ng talino sa sayaw at karosa. Ang Sagayan Festival ay sinasagawa tuwing selebrasyon ng Araw ng Lanao del Norte upang gunitain ang katapangan ng mga Moro warriors na lumaban at namatay dahil sa pagtatanggol sa kanilang lupain at relihiyon.
Nilalahukan ito ng lahat ng munisipalidad ng nasabing probinsya kung saan ipinapakita dito ang tinatawag na war dance. Isa itong sword fight na isinasagawa ng mga batang lalaking Muslim. Ito'y bilang pagkilala sa katapangan ng itinuturing na bayani sa epiko ng Maranao na si Datu Bantogan na mag-isang nilusob ang tribo ni Ayonan Di Masangkay na kumidnap sa kanyang kapatid. Hanggang sa kasalukuyan, ang Sagayan Dance ay nananatiling popular sa mga Muslim sa Maguindanao at Maranao sa Lanao del Sur. Abangan ang mga festival champions sa Aliwan Fiesta Festival of Champions 2017. April 20, 21, and 22, 2017. Watch it live dito sa DZRH News Television, Facebook at YouTube live channel at dzrhnews.com. Isang mapisaya, ista'y narito na. Iba-isa ng talino sa sayaw at karosa. Ayun! Okay, ang ating live poll ay patungkol po sa Aliwan. Pero countdown muna tayo. Ilang araw na lang bago mag-Aliwan Fiesta. Ay, wag hindi po yan ang ating pag-uusapan. We only have 40 days to go before Aliwan Fiesta. Okay, pag-usapan na natin ang ating live poll for the day. Bago tayo magtapos, narito po ang ating live poll question for the day. Iboboto mo ba ulit ang mga politikong pumabor sa death penalty? Score muna tayo. Ang yes ay patuloy na tumataas sa score na 13,531. Kanina 8,000 lang yan, di ba? Bago tayo magsimula. 8,400 plus. Pero ngayon ay tumatakbo na po siya ng 13,500 na po plus. Yan. Yung ating no, mukhang galit pa rin sa 338. Ayan. So patuloy po ang pagtaas para po makasali sa aming live poll. Matungo lang sa aming Facebook page sa DZRH News Television kung kayo po ay pabor. I-click lamang po. Yan, patuloy ang pagtaas ng yes icon. Yan yung mismong yes o yung like icon at i-click ang like icon. Habang para sa mga nagsasabi ng no, hindi na nila ibobotong ulit yung mga pumabor sa death penalty, i-click lang po ang angry face. I-share po ang aming live poll para maging kabilang po kayo sa mga may pakialam sa issue ng ating bayan at marinig po ang inyong boses. Patuloy pa rin po ang pagtaas ng ating score. Last glimpse tayo. Sige, pakita natin ulit yung last na score. Yan, patuloy po ang pagtaas. Sabi po nila, iboboto nilang ulit yung mga politiko na pumabor sa death penalty. At sumayin naman po ng kalating oras sa ating balitaan. Mga impormasyong dapat ninyong malaman sa anumang sulok ng mundo sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News. Ako po ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy po ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.